Magandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay sapros. Sapros is a Greek word which means rotten, bulok, useless, no? Um, sa New Testament, kung nakakabasa kayo ng Greek, ilang beses yan ginamit ni Jesus of Nazareth, no? They compared the good tree and the bad tree. Sapros na punong kahoy, hindi na bumunga. Pero bulok na, hindi na magagamit. No? Interesante itong salitang ito na sapros kasi hindi lang siya bulok, hindi mabaho pa, no? Talagang putrid, rotten, no? Talagang disgusting, no? Marami siyang very negative meaning. Naisipan ko pag-usapan to ngayon kasi na-inspire ako kaninang umaga sa forum ng GNTR. Ang pamagat ay US Root of PH Chaos, Impeachment, Economic Mess, and Spy Scares. No, na pinangunahan ni Camentong Laurel, ni Ado Paglinawan at ni Sas Rogando. Sasot. Hanapin nyo lang sa YouTube, type nyo lang GTNR, andyan yan. Kung marinig niyo yung talk ni Sas, mapapaiyak ka. Kasi quoting from Vice President Sara Duterte sa press con niya, sabi niya napag-iwanan na ang Pilipinas. Totoo nga naman. No? Doon maraming data pinakita si SAS, ano, na talagang naiwan ng Pilipinas at ang hirap ng buhay ngayon. No? Dahil sa mismanagement or no management at all. There's no governance. Puro nakawan. Naghihirap ang mga tao, pero itong mga politiko nagpapakasasa sa hindi lang milyones, kundi bilyones nila. Pera natin yon. No? At basta lang bigyan ng ayuda, maligaya ng tao. No? Nakakaiyak. Isa sa mga presenta doon, yung Cambodia, soon will have an airport comparable to Changi Airport of Singapore. Alam mo, marami akong beses nakapunta ng Cambodia. Kahit noon pa man, mga 2013. Maliit ng airport nila, simple pero malinis. Then high-tech. Yung mga arriving passenger, kung resident ka, i-flash mo lang passport mo sa scanner, then diretso, kung wala kang kaso, whatever, diretso-diretso ka na. Hindi tulad dito, kahit yung arrival, ang haba ng pila sa immigration kasi may mga immigration officer pa na nagtitripping, ni-interview mo. Bakit mo naman kailangan interview niyan? Sa maraming bansa, basta resident ka, kung clear mo ang passport mo, i-flash mo lang. Pasok na. At ang Cambodia, kung paalis ako noon, they're already building a second runway for takeoff and landing. Iba yung takeoff, iba yung landing. Hindi tulad sa NAIA, kaya nga delayed ng flights kasi isa lang yung main runway. Doon ang take-off, doon ang landing. Kaya pag may nagla-landing, maghihintay yung mag-take off. Kaya delayed. Ang tagal ng hintay, ang haba ng pila, traffic. No? At kahit sa tourism, ay siyempre yung Cambodia, talagang mataas ang tourism yan dahil sa Angkor Wat. Itong Department of Tourism natin, palaging sinasabi that the Philippines is the most favored destination in Asia. Pero ang baba ng tourist arrival natin. Ang market sana sa China. Kaya lang pinapahirapan yung mga Chinese tourists kaya pumupunta sila ng Thailand. No? Naiwan na tayo kahit sa railway. Tayo sa Asia may pinakamaikling railway. Ang Indonesia may high-speed railway na. No? Malaysia, Indonesia, Thailand, join BRICS. Tayo, ayaw ni Uncle Sam mag-join tayo sa BRICS. Andyan yung kaunlaran kasi ang BRICS with all its GDP combined mas mataas kaysa sa G7 kasama ng Amerika dyan. Andito ang progreso ngayon pero ang Pilipinas ay napag-iwanan kasi inaway ni Bongbong Marcos ang China. At ang nakakalungkot pa doon, na bakit madrama ang mga Pilipino itong South China Sea. Tinatawag nilang West Philippine Sea. It does not exist nga eh. No? Kaya ilang beses ko na sinabi yun na kung gusto mong palitan yung pangalan na yan, you have to write to the International Hydrographic Organization. Then, if all the world agrees, the interested party agrees, then that's the only time. Hindi tayo. Administrative order lang ni Pino yun. Uh, ano, produkto ng guni-guni niya.
yung West China Sea na yan, kahit nga sa mga mapa, tanongin niyo yung mga piloto, mga seaman, seafarers, wala yan sa mapa. Pero masama ang mga Pilipino. Akin to, akin ay akin. No? Very, very selfish. Eh, ilang beses ko na sinabi na nobody owns the sea because of the doctrine that the sea is the common heritage of mankind. In Indonesia, may dispute din sa China, may dispute sa waters. Pero ngayon, nag-joint venture sila sa oil exploration and other activities. Sa ating sana meron, but it was sabotaged by the Amboy Teddy Boy Locsin. Ano? Sana ngayon, tumatanggap na ng bilyones ng dolyar ang Pilipinas kung natuloy, natuloy yun. Bakit ba ganito? Why are we so fond of inflicting pain on ourselves? Isa lang sagot ko dyan, religion. No? Kaya nga kung Holy Week, may kung ano-ano pang pasyon, palo-palo dyan. Mga kalokohan yan. No? But drama, and I was the reactor there, and I said it's because the Filipino culture is a damaged culture. Beyond maritime law, beyond international relation, beyond economic progress, the problem of Filipino is cultural damage. Dinamage ang colonization, pero ang damage talaga ay ang reliyon. Ganito na nangyayari ngayon, pero bakit walang lumalabas sa kalsada? Ang mga middle class, tahimik, military, tahimik. Tahimik sila until poverty will knock on their door in the form of crime. Mga anak nila, asawa nila, pamilya nila maging biktima dahil tahimik sila. Pero minungkahi ko rin, aside from regime change, we have to come up with new political model. Democracy has failed, especially Western democracy as being practiced, observed in this country. You have to look for an economic model, political economic model. And ever since I've been advocating for social democratic model. Kasi ano yan in between ng capitalism and communism. No? Communism, absolute state control, it failed. Capitalism, laissez-faire, very minimal field, state control, it failed. No, it is failing. That's why America is declining. Ang nangyari, mayayaman, lalong yumaman, ang mga mahirap, lalo ng working class, lalong hinirap. Mahirap ang buhay sa Amerika ngayon. Kakausap ko lang sa kaibigan ko na nandun nakatira. Dami daw homeless, tapos talagang pick sila ng sinturon kasi hirap ang buhay. Yung nabibili nila ng sweldo nila, wala na. Talagang ang buying power. Kasi the real wages has been there since the 70s. Hanggang ngayon, hindi nagbago. Kaya ganun pa rin ang real wages, pero ang bilihin, ang inflation, tumaas na. Kaya hirap ng buhay sa Amerika. Sa Pilipinas naman, parang Little America kasi nga sinasamba natin mga Amerikano. Kaya ngayon naghihirap din tayo. Sinusunod natin ng Amerikano. Hanggang nasa kuko tayo ng mga Amerikano, wala mangyayari sa Pilipinas. Kaya we need a cultural revolution. It's long overdue. Karoon ng paradigm shift. May episode tayo dyan na paradigm shift. Ngayon, ano ba mangyayari sa atin? Grabe yung nakawan, apathetic mga tao, walang pakialam, simbahan, lalo na yung simbahan Katoliko, tahimik, mabuti pa yung Iglesia ni Cristo at ang iba pa ay naninindigan na. Naikwento ko na ito noon, ikwento ko lang uli. Na isa sa mga pinakamagandang short story na nabasa ko noong high school ako ay yung kay Voltaire, yung The World as It Goes. Sa kwentong iyan, the world has become so wicked that God wanted to destroy the world. But before destroying the world, he sent an angel to make a probe. So the angel disguised himself as an ordinary mortal. He met with a cross-section of society, sa mga politiko, mga obispo, mga general, hanggang sa pinaka-mababang street sweeper. At lahat sila ay corrupt. Lahat sila ay sapros, rotten. After the probe, the angel went back to God. And the recommendation of the angel was, don't destroy them. They will just destroy themselves. Kaya nga ang title nun, The World as It Goes. Hindi na kailangan sirain ang mundo, masisira lang sila. Sisirain lang nila sarili nila. Magsi-self-destruct
sila. Diyan tayo patungo, mga kababayan, mga kabugtaw. Philippines is on its way to self-destruction. Ano ba mga symptoms na nakikita natin that the Philippines is on its way to self-destruction? Kahirapan, krimen, tumaas, balik na naman yung rate ng mga bata, pati matanda, pinupugutan ng ulo kasi laganap na naman ang droga. Maraming nag-aalisan. Ang social cost niyan sa pamilya ay napakataas. Marami na namang broken families. Saan ba hahantong yan? Isa lang siguro ang direction, either collapse, then parang nirekat, umihaya ka na lang, o revolusyon, lalaban ang mga tao. Kasi itong sapros, no, na konsepto ng Grego, tulad ng prutas, kung pag nahinog ang prutas at nabulok at itapon mo sa lupa, doon lang na magbubunga yung prutas na yan. Sisibol yung prutas na yan. No? So, ang pag-asa ko sa kabulukan ng Pilipinas, kabulukan ng sistema natin, sana nasa lupa na tayo eh. Wala na. Wala tayo dun sa air. No? Dapa na tayo, dapa na tayo, nasa lupa na tayo. Dahil bulok na nasa lupa, naway ito'y sumibol at magbunga ng bagong seedling, ano mo seedling sa Filipino. No? Anyway, na magbunga ito ng magandang kinabukasan. Pero habang may lumalaban, habang may naninindigan, hindi tayo susuko. Sa pros, bulok, pero tulad ng prutas, kapag nasa lupa na ay magbubunga.